Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful. Flash Report! Flash Report! Pansamantang tayong ititigil muna no para papasukin po ang si RH Val Gonzales. Ang Marikina River ho tinaas na sa ikalawang alarma. Ang detalye ho mula kay RH5 Val Gonzales. Val Gonzales, pasok. Doc Ruby, bago mag-alas 11 ngayong umaga, nang itaas na Marikina River ang alert level 2. Ibig sabihin ay nasa second alarm na
itong water level ng Marikina River kung saan ay umabot na sa 16 meters ang tubig dito sa binabantayang ilog dito sa National Capital Region. Ang isusunod na gagawin ngayon nitong ng Marikina City Government ay pagpapalikas, paghahanda sa paglilikas ng mga residente na nasa gilid mismo ng Marikina River, at ang pinaka-critical o unang-una doon sa mga tatamaang mga barangay kapag umapaw itong tubig ng Marikina River ay ang barangay Tumana, barangay Malandan at maging itong barangay Nangka na tinatawag ding barangay Balubad dito sa lugar na ito. Sa ngayon ay patungo na tayo doon sa lugar, Doc Ruby, at titingnan natin yung gagawing paglilikas ng mga residente. Lalo pat ngayon lamang din, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, ay naglabas din ng heavy to intense rain ang alert ang pag-asa DOST. Ang ibig sabihin ay magkakaroon pa rin ng malakasang mga pagulan dito sa National Capital Region sa susunod na 2 oras. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH5, Val Gonzales. Ingat kayo dyan. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! At nagbabalik tayo sa ating programa, of course, na Ang Galing Mo, Doc. Kasama pa rin po natin si Dr. Egay Aguirre. Doc, kanina pinag-usapan din lang yung itong mga errors of refraction again or pagkalabo sa mata. May katanungan ho dito tungkol naman dito sa pag too much time kumbaga too much screen time sa computer, sa cellphone. Nakakasira ho ba talaga to ng mata? Well, common ngayon yan, especially yung kabataan, saka yung mga ang trabaho nila, yung call center or yung mga nasa na matagal naka-expose sa gadget, So, kung what do you call this, kung nearsighted ka, pwede ma-aggravate, lalong tumataas yung grado. Kaya ang ina-advise natin sa mga matatagal, ang mga bata kasi ngayon, usually, maka-expose sila. Yes. Maabot ng 4 to 8 hours a day, So, napapagod yung accommodation na tinatawag natin sa mata. So, ang ina-advise natin sa ganyan ay every 10 minutes, titingin sila sa malayo. Mga few seconds lang para mag-relax yung muscle of accommodation and then they can balik sila sa trabaho. But every 10 minutes, mag-glance na sila sa kung may bintana o wall clock or painting sa pader. Mga few seconds, mga 5 seconds, 10 seconds. Tapos balik na uli sa para sa ganon, yung muscle of accommodation natin nagre-relax at mag-accommodate. Kasi pag dire-diretso naka-accommodate ng 4 to 8 hours, para siyang muscle natin nagpupulikat. So by that time, kailangan mo na tumingin sa malayo at kailangan mag-relax, hindi siya makarelax. So ayun, so kailangan may break ng mga every 5-10 minutes. Ayun. Kung matagal sa gadgets, Ayan, sa mga nakikinig, kasali na ata ang mga matatanda, hindi lang bata, Dahil talaga namang nakatutok tayo ngayon lahat sa cellphone at sa computer. So every 5 to 10 minutes, kailangan pala tayong mag-break. Ng few seconds lang tumingin sa medyo malayo para naman itong muscles daw natin ay hindi ma-strain. Now, aside from that, Doc, ano pa po ba yung mga masasuggest nyo para mas mapanatili namang malusog pa itong ating mata? Well, as usual, yung protection din, sa araw, pag matindi, dapat, nakakasilaw kasi yung UV, yung tinatawag na UV radiation, Same thing doon sa mga gadgets, meron din yung UV exposure. So,
Sa screen ng monitor, mas maganda kung meron kang, or yung salamin mo may UV protection. No? So ito ba yung At sa parang... labas din, pag maaraw, yung sunglass na may UV protection. So, yung, di ba may mga glasses parang nakikita kang blue light? Ano po yun? Yes, yun. Yung blue light, that's actually, filter sa ultraviolet radiation. Tawag nila blue light filter. So ito yung mas kung halimbawa kung talagang malimit kang mag-gadget o malimit kang mag-computer, better kung meron kang salamin na may Yes. blue light. Yes, na blue light filter. Blue light para filter. Protection, Oh. And then, ang common din yung mga protection, especially yung mga nagtatrabaho. Meron tayong mga common yung corneal, yung mga nagtatrabaho na may nag-grinder or yung nagmamason sa mga nagtitiktik. Madalas yan na natatalsikan yung cornea, so meron silang foreign body. Emergency yan kasi masakit. Kailangan matanggal, So, advice natin, although kahit ina-advise natin, kadalasan tinatanggal nila yung, especially yung mga may metal works, Hindi daw nila kasi makita. Makita, yes. Pero ina-advise natin na pag may trabaho or yung mga nagwe-welding, dapat may protective goggles, So dapat... And ang isa pang yung tinatawag nating chemical injury naman. No? Ang emergency kasi yan, pag natalsi ka ng acid or yung tinatawag nating hydroxide, emergency yan. Ang first aid natin, any running water before you see a doctor, kailangan ma-flush mo muna yung kung ano man yung pumasok sa mata mo. No? Yun ang ating first aid. Ayan. But then, kailangan pumunta agad sa doktor. Okay. So, narinig niyo po yung mga suggestions or mga advice ni Doc Egay na kailangan talaga meron tayong protection sa mata. Kung tayo ay nasa, of course, may nagtatrabaho or may possible exposure doon sa mga pwedeng makasira, like metal na pwedeng tumalsik sa mata. Okay, Doc, so sa pagpapanatili naman sa kalusugan ng mata, may epekto ba ang diet? Well, in general, kagaya nung ang isang risk factor na nakakapekto sa mata, yung diabetes at hypertension, yung hypertension, slowly, kung lagi mataas ang pressure mo, nagkakaroon ng hypertensive retinopathy, medyo slow to, And then yung diabetes din, pag uncontrolled ang blood sugar mo, usually after several years, may epekto sa retina yan, which is maapektuhan yung paningin. And then it's progressive pati, kung diabetic ka. So kailangan, kung diabetic ka, kailangan controlled, and then at the same time, you see your ophthalmologist at least once a year. Ayun. Okay. Pero sa mga pagkain, meron bang mga nirekomendang masusustansyang pagkain na makakatulong, of course, sa kalusugan ng ating mata? Actually, ang ina-advise na natin, balanced diet, Balanced diet, meron kang gulay, huwag masyadong fatty, and then sa ngayon, yung carbohydrates, ayaw na rin natin or too much sweet, At the same time, yung alcohol din, dapat in moderation. Ayun. Nako, maraming malulungkot dun. Okay. Plus, yung yung smoking din, Mas din yan maraming nalungkot. Yeah. Dahil yung smoking can harden your blood vessel. Eventually, yung mga blood vessel sa mata, pwede rin siya maapektuhan. Ayan. Now, Doc, may katanungan dito from Merlinda Bulencia. Doc, ang lutein po ba ay nire-recommend nyo ba as food supplement sa mga may eye problem or to maintain good eyesight? Yeah. Especially sa mga yung may edad na, kailangan niyan lutein. Kaya meron tayong tinatawag na age-related macular degeneration. Mabilis nagde-degenerate yung macula, yung pambasa natin, yung pinakagitna ng retina. Pagkakulang ka sa lutein, mas madaling mag-advance yung yung degeneration ng mata mo.
Okay. So, Kaya maganda kung may supplement may additional na supplement. Yes. Okay. Now, another one po, Doc, diretsuhin ko na to. From Jesus Emmanuel, need po ba ikabahala ang pangnangangati at nagluluha na mata at pwede din po bang isang cause nito ay too much internet use? Again, please. Again, cause. Need po ba ikabahala ang nangangati at nagluluha na mata? At pwede din po bang isang cause nito ay too much internet use? From Jesus Emmanuel. Well, depende sa age, ano? Kung yung pagluluha, normal yan sa pagmalapit ka na maging senior, ano? Dahil yung ating lacrimal gland, nababawasan na yung production, so kailangan ka mag-maintain ng mga artificial tears, ano? Kung bata naman, kung meron kang chronic allergy, isa yan sign ng pwede ka magluluha, irritated yung mata. So, kailangan ka makita ng doktor para ma-address yung allergy muna, no? Yan. Okay, so maraming reasons kung ba't nagluluha. So, dapat magpatingin, Sir Emmanuel, kung sa isang, of course, eksperto again, para malaman kung ano yung cause ng ating pagluluha. Okay, Doc. Now, pagdating naman sa mga nagsusuot ng mga, of course, di ba, sabi nyo kanina, nag-recommend kayo kanina ng salamin, for protection, especially pag maaraw, sunshades or sunglasses upang ma-protectionan of course ang mga mata. Now, pagdating naman sa sunglasses, ba may rekomendasyon bang certain kind of filter o wala naman? Like is there, well, kumbaga may SPF ranking ba yan o wala naman? Rating? Well, usually kung sa reliable optical shop ka, totoo yung meron silang meter doon pang-test ng kung meron siya talagang UV protection, Pwede mong pa-check yung mo doon. May iilawan nila, ma-check nila kung may protection. Ayun. Oo, para sigurado kasi baka mamaya kulay black lang. Optical shop. Oo. Mamaya talagang wala naman palang UV protection yun. Kulay black lang talaga. Okay. Now, paano naman sa mga gumagamit ng contact lens? Ano ho ba yung mga magandang paraan para maalagaan ang mata? Kasi syempre, ang contact lens medyo gumagasgas minsan sa ating mga mata. Yeah, it's a foreign body, no? So, well, yung dalawa kasing gumagamit, meron iba for cosmetic purposes lang, yung mga colored, Sila yung mga occasional, and then meron naman talaga, especially yung matataas ang grado, sila yung nagbe-benefit dito sa mga contact lens para maging natural yung vision nila as compared sa salamin, para ka nakatingin. Pag mataas kasi ang grado at nakasalamin ka, para ka naka-magnifying glass ang hindi natural yung vision mo, So pagka yung mga nagko-contact lens na daily wear, very important dyan yung routine, Wash your hands bago mo ikabit sa umaga, and then ganun din, pag bago mo tanggalin sa gabi, kailangan din maghugas, and then keep it, wag mo i-overwear yung contact lens, Ang at least 8 hours a day lang ang pagsuot mo, After that, especially pagdating mo ng bahay, pahinga na agad. Tanggalin na. O, kasi yung iba parang hanggang pagtulog, suot nila eh. Ginawang 24/7 yung contact lens eh. Yes. So, may risk sila ng tinatawag nating corneal aberration, Pag nagkaroon sila niyan, no choice sila, pupunta sila sa doktor kasi masakit yung mata. Yan yung nagluluha, namumula, makokot talaga yung attention nila pumunta sa doktor dahil pag may gasgas, So yan, nagkokot siya pag hindi ka maingat or yung luma na yung contact lens, sinusuot mo pa rin, At ang isang danger dyan, yung iba may nararamdaman ng sakit, itutuloy pa rin nila isuot. Yung corneal aberration can lead to corneal ulcer, So sight threatening yan pagka yung cornea nagkaroon ng infection, pwede siya kasi mag-perforate sa loob, So, kailangan niya, importante yan na pag may nararamdaman,
wag na isuot yung contact lens at magpatingin agad sa doktor. Ayan, so para sa mga gumagamit ng contact lens, 8 oras lang according to Doc Egay dapat nakasuot ang Ideally, no? ideally ang ating contact lenses. Huwag yun na naman gawing 24/7 at kung sakaling may gasgas, ay mahapde, pwedeng nagagasgas na itong ating cornea. Itong cornea, Doc, no, ito yung transparent o walang kulay. Yung black, Takip. yung sa harap ng iris sa harap. natin. Okay. So, ingatan kasi pwede daw itong mabutas na of course magli-lead sa pagkabulag. Okay, Bulag. magbabalik po ulit tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat. online. Ang galing mo, Doc! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Okay, Doc, tuloy pa rin po ang ating usapan. Now, Doc Egay, kailan ho pala natin masasabi na yung pagkalabo ng mata is medyo emergency na? Or mas kailangan ikabahala? Well, pag ang tinatawag natin sudden blurring, nakakita ka ngayon, biglang nawala or ang laki na nilabo, emergency yun, kailangan ka makita agad ng doktor, May mga pwedeng nag-retinal detachment or pwedeng may nagdugo dun sa likod ng mata mo, So, common yan sa yung mga hypertensive, diabetic, Yan. Or yung mga tinatawag natin glaucoma rin. Meron kasing glaucoma na yung acute attack, biglang lalabo yung mata mo, Although may kasamang ibang symptoms yan, masakit, namumula, So, yan yung mga tinatawag natin sudden blurring.
kailangan kaagad makita Ayan. ng doktor. Okay, so yung mga Emergency siya, biglaang pagsakit o paglabo ng mata, kailangan itong ipatingin agad sa doktor. Emergency na tinatawag Emergency na natin, siya. no? Okay, now with regards to dun sa nabanggit niyo pong glaucoma, sakit po ba to na malimit makita? History, pagka meron kang parents o mga uncle na may history ng glaucoma, kailangan ka ma-screen, ano, para ma-check yung anatomy ng mata mo, yung optic nerve, plus yung eye pressure ang importante rin, ano. So yun ang pwede natin ang isang pinaka-risk kasi ng glaucoma, yung mataas yung pressure ng mata, na tinatawag na intraocular pressure. Yeah. So of course ito So malalaman at least kailangan. malalaman through an expert na magte-test. Yes. Okay. Now, Doc, pagdating naman, kasi napag-usapan na rin itong glaucoma, no? Pagdating naman sa isang sakit, malimit nating na-encounter at naririnig, katarata, ano naman pong pinagkaiba nito? Ang katarata naman, ang pinaka-common yan yung senile cataract or part ng aging, ano? So common yan around 60 years old. Pwede kang mag-uumpisa ng lumabo yung mata mo, no? Pero hindi siya bigla, ano? Slow progressive siya as you age, ano? Of course, kung may mga aggravating factor like diabetes, pwede mas accelerated yung cataract mo, no? Ayan. So usually around 60, although yung iba they get it earlier, ano? Especially yung mga, siguro yung mas exposed sa ultraviolet, they get it earlier, no? Yeah. So ito surgery po lang ang katapat or treatment, Yes, no? cataract surgery, no? So yung sa senile cataract. Na-mention ko rin, meron din kasi tayong yung congenital cataract at hindi common ito, no? And then yung isa pang cause ng cataract, yung tinatawag natin traumatic. Ito yung pagka yung direct injury dun sa eyeball mo, pwede ka mag-develop ng cataract, no? Okay. Doc, yung sa katarata, ang problema sa lente. Yes, that's right. Tapos yung lens kanina natin pong, sa loob. nabanggit nyo kanina pong hypertensive retinopathy and diabetic retinopathy sa retina. Yes, may mga blood vessels doon. So yun yung naapektuhan ng hypertension at diabetes. Okay, so para po sa mga nakikinig, ang sinasabi po ni Doc, no, na ang mata natin kasi maraming parte or composition. Kaya pwede ho tayong magkaroon ng pagkalabo sa mata. Depende po sa kung anong parte ng mata ang maapektuhan. Napakaliit na structure pero talaga namang napakadami ng pwedeng mangyari. Okay, Doc. Now, pagdating po sa eye drops naman, kasi di ba yung iba, hindi, eye drops na ang katapat nito. Pag sinabi kasi ng eye drops, di ba parang unbranded. Yung isa, yung nilalagay nila para mawala o pumuti ang mata. Pero meron din, of course, itong nilalagay na patak sa mata kasi nagdo-dry eyes daw sila. Ano yung pagkaiba ho ng dalawa? Yung common yan, yung for red eyes, ano? Actually, decongestant yun. Parang yung mga nabibili over the counter, yung Imo or Vicin, ano? Meron silang color red. That's for decongestant, ano? But temporary relief lang yung kinoconstrict lang nila yung blood vessel. After few hours, pag nawala ng effect, babalik yung pula, no? And then yung isa naman, yung lubricant, kailangan yan sa mga yung may dry eyes na talaga, yung pag matanda na, may mga symptoms na talaga, kailangan nila i-maintain talaga siya ng mga at least 4 times a day. And then throughout their life, naka-maintain sila ng parang gamot sa hypertension, ano? Naka-lifetime maintenance na sila. Ayun, oo. Kasi yung iba kasi di ba parang na-encounter ko kahit nung bata pa ako, yung pantanggal sa pula, ginagamit din kahit may sore eyes. Feeling gumagaling dahil doon. Kasi hindi na mapula. Temporary relief. So, ibig sabihin, walang katotohanan doon. So, yun, myth buster. Hindi nakakagaling sa sore eyes itong nabibili nating mga over-the-counter na eye drops na nakakatanggal ng pamumula. Pula. Okay. Now, pagdating naman sa pagbabasa,
pareho lang din ho ba yung eye strain that you will get from sa cellphone at sa computer at yung sa regular na pagbabasa? Well, yung sa pagbabasa naman, meron tayong tinatawag na yung presbyopia, no? Kung dati nakakabasa ka, malinaw ka nang walang salamin sa malayo at malapit. Yung presbyopia, pagdating mo ng 40 pataas, yung ating muscle of accommodation, humihina siya, no? Kaya naririnig mo yung reading glasses. No? Pag start ng 40, hirap ka na bumasa na dati naman nakakabasa ka. So pagka gano'n, kailangan mo na ng reading glass, ano? And then progressive din siya. Habang tumatanda ka, pahina ng pahina yung accommodation mo, pataas ng pataas yung grado ng reading glasses mo. So kung meron ka ng error of refraction, additional pa yung, kunyari may grado ka ng 200 sa distance. So pagka dumating ka doon sa age na presbyopia, madadagdagan pa yung additional grade para sa pambasa aside doon sa distance mo. Ayun, so yun yung mga gumagamit ng mga salamin na doble vista. A reading glass. Yeah, pagka yung may grado sa distance, May grado. at the same time presbyopic age, another grade for reading naman. Pero sa pagbabasa, may recommendation ho ba kayo kung gaano katagal lang dapat magbasa? Or parang katulad sa computer at sa na dapat, or Parang cellphone? computer lang din. Ganun din. Ang kaibahan niya lang sa computer, intermediate, medyo mas malayo. Ang reading, mga 14 inches, mas malapit, which require more accommodation. So, kailangan, depende sa age, may proper, kung below 40, okay pa At the same time, ganun din, yung para sa computer, kung hours ka nagbabasa, medyo may break ka lang ng few seconds every 10 minutes para hindi mapagod yung mata mo. Ayun, kasi tama-tama, sinabi dito ng isang nating follower, si Alds de Santos, lumabo ang mata niya, kakabasa ng comics. May comics pa nung kapanahunan kasi. Pero lalo daw lumabo dahil sa cellphone. Now, yung isa naman po nagtatanong dito, si Aris de Jesus, kung meron pa bang chance na bumalik yung linaw ng mata niya kung persado itong napalabo dahil nga dito sa kabababad sa computer at cellphone. Well, siguro depende sa edad niya, no? Kailangan ma-check muna yung error of refraction niya. Saka yung tinatawag natin na best corrected vision. Ma-check kung nag-improve siya ng pag nilagyan ng salamin, assuming wala pa siyang cataract, Ayun. Now, yung sa mga, di ba naririnig din natin na sumasakit yung ulo. Pag sinabi, mas sumasakit, malimit ang ulo ko. Baka may problema ka na mas sa mata. How true is that? Yeah, well, kung yung mga matataas ang grado, that's true, no? Yung mga hyperopia, and then plus magbabasa ka pa ng, pag hindi corrected, at the same time, magbabasa ka pa ng matagal, parang naka-overwork talaga yung muscle of accommodation nila, no? So, pwede siya makapagbigay ng headache talaga, no? But iba namang cause ng common, yung tinatawag natin migraine headache, which can be triggered by several factors, like yung mga mahilig sa tawag dito, instant noodles, maraming betchin yun, Ayun. So, nakaka-trigger yan yung MSG, nakaka-trigger ng migraine, And then yung puyat. Yeah, pag puyat lagi, can trigger migraine. So, yeah. Okay, so may nabanggit kayo, Vetsin. Yung Vetsin, hindi talaga maganda pala. Okay. Pag sobra. Parang yung iba kasi parang, okay, a little of Vetsin better than salt. Kasi mas marami daw kailangan na salt para to add malasa, taste, mas malasa. Okay, now, Doc, may isa pa po dito. From Cynthia Diane Therese Dizon. Totoo po ba na kapag natutulog po nabasa ang buhok sa gabi ay lalabo po ang ating mga mata at pwede pang mabulag? That's a myth, yung pagbasa ang buhok natutulog, wala namang wala siyang actually explanation para mabulag ka. Oo nga, iniisip ko nga parang kilalang yan di ba? Parang kwento na wag ka matulog. Kwento ng mga lola. Oo, ng mga lola. Wag ka matulog, nabasa buhok mo, mabubulag ka. Iniisip ko lang, Yes. paano kaya nila naisip yun?
Okay. Now, para sa mga, para sa mga pasyente na may diabetes at hypertension, paano at kailan nila malalaman na yung paglabo ng mata nila is related doon sa kanilang sakit? Well, correlate ng ophthalmologist yan, kung yung bibigay yung correction at pagka hindi na-improve, kailangan ng mga diagnostic examination meron tayong mga fluorescein angiogram para ma-assess yung retina sa likod, kung may especially sa diabetes, kung may mga leakages na, So marami ng mga diagnostic exams ngayon para yung preventive, para as early as possible ma-detect na kung merong yung diabetic retinopathy kasi progressive siya, So may staging na. So, kailangan talaga ng monitoring. Basta alam nyo kung meron kayong diabetes, meron kayong hypertension, maigi pong nagpapatingin talaga tayo sa ating isang ekspertong ophthalmologist para na-check kung naapektuhan na rin itong ating mga mata. Okay, bago tayo mag-break para sa question of the day, nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga mata ang tuloy-tuloy na pagko-computer o paggamit ng gadgets. Tama o mali? Isulat lang ang inyong sagot sa Facebook Live page at i-share ang aming FB Live page. Okay. Pilipinas, ang oras natin ngayon ay ganap ng 55 minutes past the hour of 11. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamarit. Umabot na sa 4, 3 yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh, yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yan. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang linggo. At ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico po. Naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Alamin ang mga DZRH TV at DZRH Online. Ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Pagbati lang po sa ating mga viewers at listeners, sila Marilyn Dabulencia, Anthony Abrenica, Romel Paclicayab, Jerry Angustria, Celestina Canton, si Teresita Atienza, Beth Gray, at si of course, Major General Poji Peñones and Kyle Tria. Doc, okay, paano mga huling paalala naman po? Ano mga paalala natin at mensahe sa mga nanonood, nakikinig? Of course, para po mapangalagaan itong ating mga...
pag may naramdaman kayong kakaiba sa mata ninyo, o namula, masakit, o biglang lumabo, kailangan lang magpatingin agad sa pinakamalapit na ophthalmologist, ano? Para makita kung ano yung problema, ano? Ayun. Meron ho ba kayo masasuggest na simple eye care habit na pwedeng gawin ng bawat isa araw-araw? Well, yun nga, pagka yung mga matatagal sa computer, kailangan lang bibigyan ng break ang mata, no? At kung may nararamdaman kayong para maligasgas or mahapdi, masakit, at matagal kayo sa computer, malamang kailangan nyo ng mga lubricant or artificial tears, ano, para masakit pag parang skin niya pag dry, marami kang mararamdaman, ano. So ganun din sa mata, kailangan siya ng maintenance na ano. Ang mata natin kasi kailangan lagi siyang moist, ano. No. Yan. So yan, siguro kung medyo dry, pwedeng ipikit din. Yes. Pag nakapikit, magkakaroon ka ng fresh na tears, ano. So or pag wala kang patak, pwedeng magbe-beautiful eyes ka lang. Ipoproduce na ng tears yun. Okay, and nutrition, Doc, to po? Well, balanced diet Balanced lang. diet. Balanced diet. Well, yung mga fruits, no? Huwag masyadong sobrang carbohydrates at huwag din masyadong fats. So, balanced diet, ano? Okay, for lutein, when do you recommend na pwedeng mag-start na mag-take ng lutein ang isang tao po? Actually, meron naman sa ano yan, no? Meron yung mga multivitamins usually naka-incorporate na siya, no? Okay. Okay po. Yung mga, although pag sa mga, yung mga 60, yung dyan nagsisimula yung mga macular degeneration, mas maganda kung meron ka ng around 50 pataas, maganda kung meron ka ng supplement. May supplement. Ng lutein, ano? Okay, so especially kung yung ang diet mo, ang diet mo hindi balance, ano? ayun. Okay, so maraming salamat, Doc Egay. I'm sure, na parang nasa hospital ka. Hindi. Wala. Nasa bahay. Okay. Kala ko nagjo-duty ka pa. Okay, thank you so much again, no, for giving us time as usual, no, as always. Palagi ka naming nahihingan ho ng mga advice at of course napaka-eksperto mo naman talaga. Si Doc Egay ho, kilala ko ho siya sa pareho kami ng association din and napakabuti at napakagaling hong tao nito. Okay, thank you again, Doc Egay, and sa susunod ulit pag-uusapan natin ang mga mata. Sure. Okay. At bago po tayo tuluyang magpaalam, ito po yung mga nanalo sa ating question of the day. Ang katanungan ho is, nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga mata ang tuloy-tuloy na pagko-computer o paggamit ng gadgets, tama o mali? Ang winners ho natin, ang sagot ho of course is tama. Ang winners ho natin si Judith sa Pitula, Jessie Angeles, Gian Michael De Polonia, Cy Rich, Diane Therese Dizon, and Enrica Bevista. Again, Judith sa Pitula, Jessie Angeles, Gian Michael De Polonia, Cy Rich, Diane Therese Dizon, Enrica Vista. Nanalo kayo ng 500 pesos in GCash. Hintayin ang mensahe from DZRH News Center upang malaman kung paano nyo makiklaim ang inyong premyo. At dito po nagtatapos ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Maraming salamat ho sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa aming programa. Naway marami ho kayong natutunan ngayon tungkol of course sa kalusugan ng ating mata at paano ito pangalagaan. Ito po si Dr. Ruby Roses, isang malusog na linggo sa inyong lahat. Ang DZRH, number 1 na naman! Uy! Number 1 na naman sa quarter 2